Taurus, welcome dito sa iyong second week of April reading. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng Taurus na nanonood lagi ng mga readings natin, nagsusupport sa ating YouTube and Facebook. Yung mga nakapag-like and follow na dyan, yung mga nakapag-subscribe, thank you. And sa mga bago, please don't forget to like, share, follow, subscribe. Personal reading services naman, dumiretso kayo sa aking Facebook page. Doon na lang po kayo mag-message privately kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Shout out na lang sa ating mga YouTube channel members and yung ating mga nag-avail ng subscription sa Facebook. Tingnan na natin ano ba itong mga pwedeng mangyayari paparating sa iyo, mensahe Taurus ngayong second week. May fertility rin, parang naulit. So iba pwedeng very abundant itong second week ninyo kasi may fertility kayo, no? Kumbaga, namumutik-tik, no? Sabihin na natin namumutik-tik ng mga, ng mga matatanggap, mga blessings. Okay, Independence card. So, pwedeng iba sa inyo dito, kayo ay magiging detached sa iba. O, pwedeng solo flight lang. Parang, ninyo yan, parang kahit mag-isa kayo, kaya ninyo ma-accomplish yung mga bagay-bagay, yung mga goals ninyo, yung mga trabaho ninyo. No, kumbaga hindi kayo masyadong hindi kayo magre-rely sa ibang tao masyado this second week. No. Pwedeng yung iba sa inyo single talaga, yan, walang asawa, walang jowa. O, nakikita ko dito ang focus ninyo is yung personal growth, yung career ninyo, no? Nakikita ko dito na kaya ninyo na kaya nyo dalhin yung sarili nyo, kaya nyo suportahan yung sarili ninyo. Very independent yung energy ninyo. Yung nga sabi ko nga, hindi kayo okay lang sa inyo kahit mag-isa kayo, hindi kayo magre-rely sa iba, no? Inner strength, si Aine ba yan? Tama ba? Si Aine, ayan. Bukod sa very independent yung attitude ninyo ngayong second week is napakalakas din ng loob ninyo. Okay, very kayo, very resilient, very persistent, no? So nakikita ko dito is inner strength. Kumbaga hindi kayo basta-basta give up. Hindi kayo basta-basta magpapa-apekto sa negativities around you. Kaya kahit may mahihirap na challenges, kakayanin ninyo kasi you have inner strength. Matatag yung kalooban ninyo, hindi kayo basta-basta nade-discourage, no? And you also have balance. This is balancing. Kailangan mong balansihin work or play. Kumbaga may mga time na trabaho ka ng trabaho, pero sometimes kailangan mo ring balansihin, no? Baka na masyado ka nagiging workaholic and nakakalimutan mo na yung self-care. Okay, so may mga bagay dito na kailangan na pantayin, balansihin. Whether sa relationships man yan, sa mga activities mo, sa health, no? Or sa sa mga pinansyal, sa mga gastusin, ayan.
parang naninimbang. Pwede rin naman yung balance na yan para kayong naninimbang. Kumbaga, parang tinatansya ninyo, tinitignan ninyo alin yung mas dapat bigyan ng priority, or alin yung sa tingin ninyong mas gusto ninyo or mas importante para sa inyo at the moment, no? Parang wini-weigh mo yung options mo, no? So, pwedeng ganun. Yung iba, meron kayong mga options and tinitimbang ninyo. Which one is better, no? Uy, 8 of coins. So, nakikita ko dito ang pagiging busy. Ayan. Sub-sub sa trabaho. O, workaholic na naman yung iba dito pagdating ng second week. Pero nakikita ko dito marami kang matatapos, no? Yun nakikita ko dahil nga sa kasipagan mo, sa pagiging tutok na tutok mo dyan sa sa mga trabaho mo, sa mga ginagawa mo. Ang focus mo dito, ang goal mo is makarami. Makarami ng matatapos na gawain. Makarami ng accomplishment, no? Kaya nga yan, very fertile. Nakikita ko dito marami kang magagawa. Queen of Coins, may earth sign energy, Taurus, Virgo, Capricorn, meron ka ring air sign, Queen of Swords. Specific, pwedeng may Libra dito, malakas na energy ng Libra. So, may mga matters talaga kailangan mong i-analyze, mag-decide, balance card and Queen of Swords, no? Sabi ko kasi kanina, naninimbang ka. Pwedeng may mga bagay kang kino-consider ng mabuti. Tinitignan mo nga yung mga yung pros and cons. Okay, yun yung something na na binabalanse mo or pinagpipilian mo dito. Pero dito kay Queen of Swords, so nakikita ko kay Queen of Swords is you have to deal with something, no? Mukhang meron kang kailangan harapin. Kung ano man yan, you have to deal with it, no? Kahit gaano ka uncomfortable or unpleasant yan, situation na yan, o tao man yan, kumbaga, you have to deal with this person or situation right away. Kailangan mo siyang gawa ng action, decision, or i-confront mo, kausapin mo. Okay? Ayan, baka magkakaroon ng mga confrontation dito, prangkahan, derechahan, no? Magkakasabihan. Nine of Swords, pwedeng iba marami kayong isipin or stress. Okay, may mga bagay na nagpapa-stress sa inyo ngayong second week. Nine of Swords. Pwedeng iba, dahil sa dami ng ginagawa, trabaho, kaya ayan, kulang kayo sa tulog. Okay? Pwedeng nagwo-worry, meron mga bagay kayong dapat ipag-alala. Tingnan na natin yung love life ninyo. Courage talaga, inner strength, courage. So, kailangan mo talaga ng katatagan ng loob. May mga kakaharapin kang challenges dito o mahihirap na sitwasyon, kung ano man yan. Mga uncomfortable, difficult situations, kailangan mo talaga ng lakas, tsaka yung courage. Kailangan mo maging strategic
Nako. Dito sa love life mo itong dalawa ha. O pati sa dito sa love life mo may challenges eh. Kasi may mga kakaharapin kang dito, problema. Dito sa inyong dalawang mag-person, mag-jowa, Siguro kailangan maging strategic yung approach mo dito sa person mo. Kasi mukhang you are dealing with the player. Ayan, sabi dito, player. Kaya ikaw dapat maging matalino yung mga strategy mo na gagamitin mo dito sa person na to kasi pwedeng tuso rin siya eh. Okay? Ayan o. O para kayong naglalaro tuloy ng chess dyan. Mind games. Uy, meron ditong ex-lover. Hindi ko alam kung meron pa ring may ba tawag dito? Meron pa rin bang ugnayan from an ex-lover? Yung iba sa inyo dito pwedeng magkaroon pa rin kayo ng reconnection sa ex-person ninyo. Ayan parang may hook up. O baka yung iba ganyan, magkakaroon kayo uli ng reconnection with a past person, ex-lover ninyo. Or, etong player mong jowa, kung ito yung sakit ng ulo mo ngayong second week, Kaya nga dapat maging matalino ka, strategic. Kasi, pwedeng itong jowa mo is meron siyang connection pa rin doon sa kanyang ex-person. Ex-lover niya. At pwedeng sila ay nagkakaroon ng hook up. Pwedeng may connection pa itong person mo doon sa past niya. Okay, kaya nga kailangan, parang mind games nga ito, ayan So, kailangan strategic yung approach na gagamitin mo dito sa person mo kasi mukhang player nga. Look beyond what you see. Be open to enchantment. So, may mga bagay dito na paparating sa iyo sa tingin ko. May mga opportunity or magagandang bagay paparating sa iyo, Taurus. So, maging open ka sa possibilities. Ayan, nakikita ko dito na maaaring hindi mo pa nafe-feel itong mga bagay na to pero pwedeng may paparating sa iyo. Okay? So, maging ka, very, maging optimistic ka, Kumbaga, do not settle for less, Nakikita ko dito na malawak eh. Ayan, look beyond what you see. Pwedeng malawak yung opportunity. May mga opportunity na naghihintay sa iyo, hindi lang dito sa current na kinalalagyan mo. So, pwedeng iba, explore ninyo tong other possibilities, So, nakikita ko may mga paparating sa iyo ditong magaganda opportunities or blessings, Tapos, laliman mo yung pag-iisip mo rito. Kumbaga, huwag kang magre-rely doon sa outer appearances. Kasi meron sinasabi dito, look beyond what you see eh. Pwedeng meron mga bagay na madidiscover ka or hindi nalalaman beneath the surface, So, pwedeng eto lang yung nakikita mo pero 'di ba? May iba pang hidden, Yan. So, kung nakikita ko dito is trust your instincts and huwag kang magre-rely doon sa mga sa mga nakikita mo lang sa mata mo.
Okay? Sa panglabas or sa mata mo. Through the darkness to the light. So, nakikita ko iba makakaalpas na kayo sa isang mahirap na sitwasyon. Ayan, oh. Through darkness to the light. Makakaalis na kayo sa kadiliman na yan. Sa krisis na yan, o kung may mabigat man kayong pinagdadaanan, problema. Okay? Nakikita ko rin na magkakaroon na ng kaliwanagan sa path ninyo para doon sa mga naghahanap ng clarity or answer. Okay? Kailangan mo lang maging patient kasi malapit na yung end of the tunnel. Ayan, kung titignan niyo. Malapit na yung malapit nang matapos yung kalbaryo mo dito. Okay? So, kung kailangan mo lang maging patient and all will be well. Take care and God bless, Taurus. Don't forget to like, share, follow, subscribe.